Blessed be your name, Lord God Almighty. Yeshua HaMashiach, our great Lord of redemption. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos. Sinasamba namin ang banal mong pangalan. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. At karapat dapat lamang na may pagkaloob sa iyo ang pinakamataas na kadakilaan at kaluwalhatian. Opo, Panginoon, narito kami ngayon. Nagpapakumbaba. Inaamin po namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan, ang aming mga kahinaan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ipagkaloob ang iyong mayamang biyaya sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pagpuri sa iyo, hayaan mo, Panginoon, na ito ay magaling sa aming mga puso. Sa amin pong pakikinig ng inyong mga salita, dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman upang ang mga katotohanan namin pong may hahayag imaitanim po sa aming mga buhay. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Pinapanalangin ko ang inyong mensahe. Gamitin mo po ang inyong lingkod, Panginoon. Maging ang aking mga kailangan. At loobin mo na pangalan mo ang siyang may taas. Na ikaw ang siyang mabigyan ng karangalan. Na ikaw ang siyang mapapurihan. Ikaw, Panginoon. Wala na. Maraming salamat. Kaya mo na may pagkatiwala po namin ang katuan ng worship service na ito para sa inyo lamang, Panginoon, ang kadakilaan at tanggapin mo ang aming pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning. Napakaganda po ng mga narinig nating testimony. At tunay na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. At nasa Kanya ang kapangyarihan. Salamat din sa Panginoon at nabanggit nga kanina noong Miyerkules, February 14, Valentine's Day, ay matagumpay na naidaros ang Couples Dinner Fellowship. At katulad nga ng nabanggit ni Sister Alice, ako rin po, maraming natutunan. At napakaganda yung katanungan kung saan tinanong ang bawat couple kung anong dahilan bakit mo pinakasalan ang iyong partner. Ano nga ba? Sa akin ang isang kaya ako pinakasalan yung aking partner kasi maganda siya. Obviously. Kasi nagandahan ako sa pelikula Beauty and the Beast.
Pero habang ginagawa po namin yung panukala ng speaker na isipin mo at i-check mo yung mga bagay kung bakit pinakasalan mo ang iyong asawa, naisip ko, ganun din ang buhay ng Kristiyano. Naisip niyo na ba kung anong dahilan, bakit kayo naging mananampalataya? Nasubukan niyo na ba pagmuni-munihan? Ano ang mga dahilan? Bakit ako sumusunod sa Panginoong Yesus? At yan ang titignan natin ngayong umagang ito. Kasi dito sa John 16, kung saan mag-umpisa tayo sa first 15 verses, maitutuloy yung bilin ng Panginoong Jesucristo na merong persecution, merong pag-uusig na pagdadaanan ang mga mananampalataya. Pero katulad na ng nabanggit ng nakaraan, we have to be aware that we have the helper. So hindi lang a helper, kundi the helper. Siya ang tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Ang title ko ay Realistic Expectations. Sa mag-asawa, kailangan maging makatotoo ka. Maging totoo ang iyong mga inaasahan. Di ba sabi sa marriage vow, in sickness or in health, for richer or poorer, till death do us part. Ganun din sana sa mananampalataya na sa lahat ng pagdadaanan natin, sa mga pagkakataon na tayo ay dumadaan sa pag-uusig, dumadaan sa kalungkutan, dumadaan sa kapighatian, matibay pa rin ang ating pananampalataya. Kasi may mga preachers, may mga tagapagturo ng sinasabi nila, sila ay nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos. Pero ang kanilang itinuturo ay tanggapin mo lang sa Jesucristo. Wala ka nang magiging problema. Manampalataya ka lang kay Jesus, gagaling ka sa iyong sakit. Totoo naman yun. Kaya lang, dapat maintindihan natin na ang Diyos, meron siyang mas malawak na layunin. At may mga pagkakataon na yung mga kahilingan natin ay hindi na ayon sa ating kagustuhan ang pinagkakaloob ng Diyos. So, tandaan po natin, dito po sa John 16, patuloy na kinakausap ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad. Para bang isang tatay na binibilinan ng kanyang mga anak. Umpisa pa lang sa chapter 14, nagpapaalam ng Panginoong Yesus. Sinasabi niya na sa tahanan ng aking ama maraming sigid. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. I'm telling you this, sabi niya, sinabi ko sa inyo, sapagkat ito ang totoo. Ihahanda ko ang lugar para sa inyo upang sa ganoon, kung saan ako naroon, naandun din kayo. Yan ang gusto ng ating Panginoong Jesus.
So dito sa first part, sa John 16 verses 1 to 4, patuloy niyang inihahanda ang mga disciples. The Lord Jesus was continuing to prepare the disciples of what is to come. So sa verse 1 and 2, these things I have spoken to you. Kapag nakikita po natin yung these things, isipin natin, ano ba yung mga bagay na sinabi niya? Ano ba yung mga binanggit niya nung nakaraan? So nabanggit po nung nakaraang linggo that there will be hatred. There will be persecution from the world. At ngayon, sinasabi ng Panginoon na sinasabi ko ang mga ito sa inyo upang sa ganon, hindi ninyo talikuran ang inyong pananalig sa akin. Yung word na stumble, ito po yung salita galing sa skandalism. Nang ibig sabihin, ito ay parang trap sa atin. Nabanggit ko kanina na minsan may mga inaasahan ang mga bagong mananampalataya na mangyari sa kanilang buhay. Magbe-bless sila. Yayaman sila. Magiging maayos ang kanilang buhay. Yung kanilang mga utang ay mabubura. Pero nung hindi nangyari yun, na-disillusion sila. Kaya sabi nila, tanggapin ko lamang sa Jesucristo. Magiging maayos na ang lahat. Ang nangyari, bakit? Nung ako ay naging isang mananampalataya, lalo yatang dumami ang aking problema. So may mga lumalikod sa kanila pananampalataya. Pero ang Panginoong Jesus, habang hinahanda niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostles and disciples, sinasabi na niya ang katotohanan. Ito ang mga pagdadaanan niyo. Sa verse 2, they will put you out of the synagogue. Yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God a service. Hindi ano? They will put you out of the synagogues. Tandaan po natin, ang mga kausap ng Panginoong Hesus dito ay mga Hudyo. At yung synagogue, ito ang kanilang bahay-sambahan. Dito ginagawa yung mga seremonyas. Yung bar mitzvah. Kapag nagiging binata na yung lalaki. Dito nila pinagdiriwang ang mga kapistahan. So parang ito ay katapat ng templo. At kapag sinasabi, ikaw ay matitiwala, you will be cast out of the synagogue. Pati ang iyong pamilya ay hindi ka pwedeng kausapin. So kapag ikaw ay tiniwala sa sinagoga, tiwalag ka rin sa iyong pamilya. Kaya hindi basta-basta ito. At makikita natin yan sa John chapter 9. Naalala nyo nung si Jesus Cristo ay pinagaling yung isang lalaki na pinanganak ng bulag. Ano ang kanyang ginamit? Ginamit niya ang kanyang saliva. Hinuraan niya yung lupa, gumawa siya ng puti, at yun ang pinahid niya sa lalaki ito, na mula sa kanyang kapanganakan ay hindi na makakita. At sinabihan siya na, pumunta ka sa pool of Siloam at doon ka maghugas. At sumunod nga ang lalaki.
na ayon sa tradisyon, ang pangalan daw niya ay Centurius. Pero hindi po nakalagay sa Biblia. Itong lalaking ito, nung nakakita siya na mangha yung mga tao at maraming katanungan, siyempre nagkaroon ng mga skandalo, nagkaroon ng mga chismis. Siya ba talaga yun? Sabi ng iba, hindi, kamukha lang niya. Hindi siya yun. At nung tinanong siya, sinabi niya kung ano nangyari. At yung mga tao, dahil hindi sila makapaniwala, dinala siya sa mga Pariseo. At yung mga Pariseo, patuloy siyang tinatanong kung ano ang nangyari sa kanya. At nung kanyang ibinahagi kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanya, hindi makapaniwala yung mga Pariseo. Tinawag yung kanyang mga magulang na yun at tinanong, totoo ba na ito ay anak nyo? Totoo ba na ito ay pinanganak na bulag? Kaya sa John 9, verses 20 to 22, itong sagot ng mga magulang, we know he is our son. The parents answered, and we know he was born blind. Alam namin na anak namin siya. At alam rin namin, sigurado kami, na siya ay pinanganak na bulag. But how we can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. Nasa edad na siya ang pangninyo. Siya ang magsasabi para sa kanyang sarili. At sa verse 22, his parents said this because they were afraid of the Jewish leaders. Takot sila sa mga Pariseo, sa mga Sadduceo, takot sila sa Sanhedrin, who already had decided that anyone who acknowledged that Jesus was the Messiah would be put out of the synagogues. Napagdesisyonan na kung sino man ang maghahayag na si Yesu Kristo ang Mesiyas o ang isinugo ng Diyos, siya ay matitiwala. Kaya natakot sila. Pero yung lalaki na pinagaling at muling nakakita, siya ay tiniwala. Sa verse 34, nung siya ay nakikipagtalo at sinasabi niya na si Yesu Kristo, pinagaling niya ako. At sinasabi ng mga Pariseo na makasalanan siya. Paano siya nakakapagpagaling? Sabi niya, alam ko na makasalanan ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Pero itong tao ito, pinagaling niya ako. Isa siyang propeta. At ang sabi sa kanya ng mga Pariseo sa verse 34, you were born a total sinner. They answered, are you trying to teach us? Mas magaling ka pa sa amin? And they threw him out of the synagogues. So, ito ang consequence ng kanyang encounter sa Panginoong Yesus. Nung siya ay nanampalataya at nagpatotoo tungkol sa Panginoong Yesus, siya ay tiniwalag. At sa English, ang tawag doon ay excommunication. Hindi lang yan. Sa pangalawang bahagi ng verse 2, yes, the time is coming that whoever kills you will think that he offers God a service. Yung service po dito sa Greek ay yung salitang latria. Na ibig sabihin, para kang pari na nag-aalay sa templo. At yun ang iniisip ng mga tao na kontra sa pananampalataya. Na kapag umapatay sila ng mga tagasunod ng Panginoong Yesus,
iniisip nila, natutuwa, nagagalak ang Diyos. So, kung merong excommunication, meron ding execution. Kaya mahirap talaga yung mga excommunication, execution. At yan ay ginawa ni Apostle Paul. Nung siya ay si Saul pa lang, mababasa natin sa Acts 22, verses 3 to 5, sabi niya, I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. Ang sinasabi niya, ako isang Hudyo. Nag-aaral ako. Tinuruan ako ni Gamaliel sa mga katuruan patungkol sa mga kautusan. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat. So Paul was very serious sa kanyang pananampalataya. Masugid siya na naglilingkod sa Panginoong Diyos dahil yun ang itinuro sa kanya. Yun ang kanilang kinalakhan. Pero mali ang kanyang sinusundan. Anong tinuturo na ito sa atin? We may be sincere. We may be very sincere. But we can be sincerely wrong. Kuha niyo? Diba magkala natin, ito ang totoo. So ito lang sinusunod natin. Lahat ginagawa na natin para dito. Pero, mali pala. Hindi pala ito naayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, dapat pag-aralan natin mabuti ang mga katotohanan ayon sa Biblia. Sa verse 4, I persecuted the followers of this way to the death. Ang tawag noon sa mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay mga tagasunod ng daan. Followers of the way. At ang sinasabi niya, ako, inuusig ko sila. Inaaresto ko ang lalaki at ang babae at sila ay dinadala ko sa bilangguan. I threw them into prison as the high priest and all the council can themselves testify. I even obtained letters from them to their associates in Damascus and went to there to bring these people as prisoners to Jerusalem to be punished. So talagang ginagawa niya lahat upang sa ganon, ang mga Kristiyano ay mahuli at maikulong hanggang sa sila ay mamatay. Kaya nga, si Apostle Paul, nung nalaman niya ang katotohanan, talagang nagkaroon ng matinding pagbabago ang kanyang buhay. Sa verses 3 to 4, ang sabi ng Panginoong Hesus, and these things they will do to you because they have not known the Father nor me. Ito ang dahilan. Kaya meron pag-uusig. Kaya may mga pahihirapan, may mga papatayin, may mga hindi wala. Dahil hindi nila kilala ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. Yung pagkakilala dito ay kakaiba. Hindi lang basta alam mo may Diyos, kundi kilala mo siya ayon sa itinuturo ng Biblia.
kilala mo siya at meron kang relasyon sa Kanya. At sabi niya sa verse 4, "But these things I have told you, that when the time comes, you remember that I told you of them. And these things I did not say to you at the beginning, because I was with you." Kanya sinasabi ko sa inyo upang kapag mangyari na ito, matatandaan niyo na ito ay binili ko na sa inyo. Sinabihan ko na kayo tungkol dito. At sa verses 5 to 6, "But now I go away to him who sent me, and none of you ask me, 'Where are you going?' But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart." Actually, sa John 13, tinanong na ni Peter ang Panginoong Jesus, "Where are you going?" Saan ka pupunta? At sa sumunod na chapter 14, si Thomas naman ang nagtanong sa Panginoong Jesus. Sabi niya, "Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta." So tinanong na nila, pero ang intention nila, nung tinanong nila sa Yesu Kristo, ay iba. Ang katanungan nila ay parang, kung aalis ka, Panginoon, ano ang mangyayari sa akin? Ganun na ang katanungan nila. Pero dito, ang sinasabi ng Panginoong Jesus, dapat ang tinatanong nyo, kung aalis ako, ano ang mangyayari pag-iisan ko? At sinasabi ko ito sa inyo, sabi niya, pero kayo hinalito ko. Siyempre, aalis na yung kanilang leader, di ba? Nagpapaalam na ang Panginoon, ang kanilang tagapagturo. Siyempre, malulungkot sila. So, dito, sa unang 4 na talata, first four verses ng John chapter 16, at umpisa pa lang sa nakaraang chapter, ay merong opposition, merong persecution, merong excommunication, merong execution. Korupsyon, ano? At ito ang pagdadaanan ng mga Kristiyano. Korupsyon, konsumisyon. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi tayo dapat malungkot. Kasi sa mga susunod na verses, there is the promise of the Holy Spirit. Promise. Napakaganda na may mga marinig tayong mga pangako. Di po ba? Yung kwento ko sa inyo, yung matandang inaalagaan ko. At minsan, sabi niya sa akin, "Pastor, pagpasensyahan mo." "Pagtsakaan mo ko." Pero pinapangako ko sa iyo, sabi niya, "Kapag ako ay namatay, hindi kita mumultuhin." Napatawa talaga. Tawa ako ng tawa, sabi ko. Pati siya tumatawa, sabi, hindi ko alam kung nagbibiro. Sabi ko, sa dami naman ng ipapangako nito, yun pa. Hindi raw niya ako mumultuhin. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, hindi na ako pupunta rito. Hindi dahil sa kagandang loob ng Panginoon, hindi ko gagawin ang mga ito sa inyo. Kasi habang tumatagal, nahirapan na siyang tumayo. At may mga pagkakataon na kailangan siyang linisan. Noong una, nahihiya siya sa akin. Pero, itong mga nakaraan, no choice na siya. Nagkaroon ako ng training
sa caregiving, actual kagad. hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sabi ko, salamat sa biyaya ng Diyos at salamat sa training ko sa CBE. Malaking tulong yan. So dito, may pangako ang Panginoong Yesus. Pinangako niya ang banal na Espiritu. Sabi niya sa verse 7, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. May mga benepisyo kayo na matatanggap kapag ako ay lumisan. At yan ay dahil sa banal na Espiritu. Doon pa lang sa John 14, sa verses 16 to 18, sinasabi niya tungkol sa banal na Espiritu. And I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. So sabi niya, maganda kayo, etong darating, pero etong pinapangako ko. There will be comfort because of the Holy Spirit. At yan ang pinapangako ng Panginoong Yesus sa lahat ng mananampalataya. We have the Holy Spirit. We have the Helper. At sabi niya sa verse 26 ng John 15, but when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of me. And you also will bear witness because you have been with me from the beginning. Ito ang isang dahilan kaya darating ang banal na Espiritu. Kasi siya ang magpapatotoo. Siya ang tutulong sa atin upang maging makatotohanan ang ating pagpapahayag ng kanyang mga salita. Naalala niyo sa Book of Acts, nung hinintay ng mga apostles, yung pinangako ng Panginoong Hesus na banal na Espiritu, at dumating na dila ng apoy sa kanila, lahat sila ay na-empower. Lumakas ang kanilang loob. They spoke in tongues. At nang nag-preach si Peter, 1,000 ang naligtas. 1,000 ang nanampalataya. Kaya napakagaling ng Diyos. Di po ba? Pwede namang manatili ang Panginoong Yesus dito sa lupa, pero hindi niya ginawa. Kasi meron siyang programa, meron siyang timetable, at yun ang kanya sinusundan. Pagkatapos ng kanyang ministry dito sa mundo, physically, aakyat siya sa langit. At susunod naman ang banal na Espiritu. Kaya sa verses 8 to 11, and when He has come, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment because the ruler of this world is judged. So tatlo po yun. Sin, righteousness, and judgment. Sin is the truth about man. Yan ang katotohanan para sa tao. Lahat tayo ay makasalanan. Tama?
At yan ang isang gawain ng banal na Espiritu. He will convict the world of sin. Yung bang makita natin ang ating sarili na hindi karapat-dapat, na tayo ay makasalanan. Righteousness is the truth about God. Makikita mo yung sarili na isang makasalanan at tatanggapin mo ang katotohanan ng Diyos. Siya ay matuwid. Alam mo na hindi ka maaaring lumapit sa Kanya at kailangan mo ng tagapagligtas. Ang judgment naman is the combination of both. Ang tao ay makasalanan, ang Diyos ay matuwid, at dahil ang Diyos ay banal, huhusgahan niya at parurusahan ang kasalanan. At kapag yun ay yung naintindihan, alam mo na kailangan mo si Yesu Cristo sa iyong buhay. Kailangan mo ang tagapagligtas. Kailangan mo ang tagapamagitan. Yan po ang isang topic na pinag-aralan kahapon sa men's. At sa verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. However, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So maraming gawain ang banal na Espiritu. At ang isa dito ay ang gawayan tayo sa katotohanan. Mahalaga ba ang katotohanan? Siyempre, sa panahon ngayon, ang daming panlilinlang na nangyayari. Ang daming scam. At kailangan natin ang katotohanan. At yan ang gagawin ng banal na Espiritu. Hindi lang yan. Sasabihin pa niya sa atin at tuturo yung mga darating. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng conviction na eto na nga ang katotohanan. Eto na ang mga mangyayari. Hindi lang yan. Sa verses 14 and 15, He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. Isang verse na magsasabi sa atin na si Kristo ay Diyos. He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Parehas, ano? Kung ano ang pag-aari ng Ama ay pag-aari ng Anak. Therefore, I said to you that He will take of mine and declare it to you. So, ang ilan sa mga ministry ng banal na Espiritu, siya ang ating helper. Siya ang gagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Siya ang ating counselor. Kung ikaw ay isang mananampalataya, siya ang iyong tagapagtanggol. Kung ikaw ay hindi mananampalataya sa Panginoong Hesus, siya ang iyong prosecutor. Siya ang sasabing guilty ka. Magkakaroon ng conviction. Siya rin ang ating comforter. Ang mag-aaliw sa atin. Hindi lang yan. He is our intercessor. He is also our sealer. And He empowers us
to live the Christian life and to become effective witnesses for His glory. Tandaan po natin, the Holy Spirit dwells in every believer. Nasa amin po ang banal na Espiritu sapagkat yan ang pinangako ng Panginoong Yesus. Sundin natin siya. Maging sensitive po tayo sa kanyang mga pinagagawa sa atin. Ayon sa religionnews.com, sa panahon niyon, ang pinakamaraming persecution na nangyayari ay sa North Korea. Yun yung number one. Pangalawa ang Somalia, ang Yemen, Eritrea, Libya, Nigeria, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sudan, India, Syria, Saudi Arabia, Myanmar, Maldives, sa China, sa Mali, at sa Iraq. So yan po yung top 80 sa pinakamaraming persecution na nagaganap ngayon. Pero hindi na bago yan. Kasi yung mga apostles, matindi rin ang mga pinagdaanan nila. Si Peter, siya ay pinako sa krus, pabaliktad. Diba sabi niya, hindi ako karapat-dapat na may pako sa krus katulad ng aking Panginoon. Pako niyo ako pero pabaliktad. Yung kanyang kapatid na si Andrew, siya naman ay ginapos sa krus. Pero kakaiba, kasi yung krus ay X. Kaya nga mayroon tinatawag na St. Andrew's Cross. Pero ito ay X. Si Thomas pumunta sa India at siya ay pinagsisibat. Si Paul, siya ay pinugutan ng ulo. Kung sa atin kayo mangyari. Sa Acts 12, meron din yung pangyayari na si King Herod Agrippa, yung huling hari ng mga Hudyo, in-execute niya yung mga mananampalataya. At pinahuli niya si James na apostol. At ayon sa Acts 12, siya ay pinatay dahil sa espada. Ginamitan ng espada para siya ay itilan ng buhay. Pero ayon kay Alexandrinus Clemens, isang manunulat, at binanggit din ni Eusebius. Ito yung mga historians na nakawitness ng pangyayari. Noong dinadala daw sa lugar kung saan pupugilan ng ulo si James, yung tao na nag-akusa sa kanya, yung nagsabi na, eto, tagasunod ito ni Yesu Cristo. Nung makita niya ang katapangan ni James, nung makita niya na buong-buo ang loob ni James, hindi nagbabago ang kanyang pananampalataya kahit sa harap ng kamatayan, napaluhod siya sa harap ni James. Humingi ng tawad. At doon din, tinanggap niya si Yesu Cristo sa kanyang buhay. Siya ay naging mananampalataya at
Nung pumugatan na ng ulo si James, tumabi siya kay James upang pati siya ay pugutan din ng ulo. Ang tindi, ano? So, hindi dapat kinakatakutan ng persecution. Ang sabi sa atin ng Matthew 5, verses 10 to 12, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Kapag ikaw ay inuusig, pinahihirapan, dahil sa Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, ang sabi ng Panginoon Yesus, sa iyo ang kaharian ng langit. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Tandaan po natin, for righteousness' sake, and then for the sake of Jesus. Baka naman sa dami ng utang natin, sa persecute ako ng aking kapitbahay dahil hindi ako nagpapahuli ng utang sa kanya. Baka isipin, bakit ganun? Hindi ko lang siya pinansin, pinersecute na niya ako. Dapat tandaan natin, ito ay dahil sa katwiran at dahil sa Panginoon Yesus. Rejoice and be exceedingly glad. Ito yung pinabakit kanina ni Doktora. Maggalak tayo. Natuwa tayo. For great is your reward in heaven. Merong reward. Pero hindi dito sa lupa. Asan? Sa langit. At kung ito ay nasa langit, ibig sabihin, ito ay eternal. Hindi temporary. So your reward, if you are being persecuted, is eternal. Forever and ever. For so they persecuted the prophets who were before. Nangyari na noon. Nagpapatuloy na yun. At ayon po sa balita, parami ng parami ang mga inuusig dahil sa kabilang pananampalataya. Dumadaan ba tayo sa pag-uusig? Kapag hindi tayo dumaan sa pag-uusig, isipin natin, totoo ba ang aming pananampalataya? Diba? Baka naman, tinatago ko ang aking pananampalataya sa Panginoon Yesus. Kaya walang umuusig sa akin. May mga pagkakataon na pati ang ating pamilya umuusig sa atin. May mga pagkakataon na yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga opisina, yung mga organisasyon na kinabibilangan natin, yan ang mga usig at magpaparusa sa atin. Pero may pangako ang Panginoon Yesus na aaliwin tayo, tutulungan tayo, gagabayan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. It's a part of life of the Christian. Kailangan maging realistic tayo na maaaring pagdaanan natin ang mga bagay na ito dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon Jesus. So ang Panginoon Jesus, inihanda niya ang mga alagad niya noon pa. At sa patuloy natin pag-aaral ng kanyang mga salita, inihahanda tayo. Handa na ba kayo? Kung sakaling sabihin sa inyo na kailangan ng volunteers papunta sa North Korea, papayag ba kayo? Parang sige.
Hindi natin alam ang mga naghihintay sa atin. Kaya dapat magalak tayo kasi dito meron tayong kalayahan. Di ba ba? Malaya tayo na sumamba sa ating Panginoon. Malaya tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero ang malungkot, dahil malaya tayo, binabaliwala natin. Sa mga lugar na mayroong persecution, sa mga lugar na hinihigpitan ng mga mananampalataya, doon sila nagiging mas masiglasig sa kanilang pagbabahagi. Doon sila nagiging mas matatag sa kanilang pananampalataya. At kung babasahin po natin ang Biblia, ang persecution ang ginamit ng Diyos upang ang mga mananampalataya, ang mga disciples, ang mga apostles ay pumunta sa iba't ibang lugar upang sa ganun ang Ebanghelyo ay lumaganap. Kaya nga nagkaroon yung tinatawag na diaspora. Kung saan lugar napadpad yung mga tao at doon sila nag-evangelize. Kaya ang Diyos marunong, hinahayaan niya ang mga pangyayari para pa rin sa kanyang sariling layunin, para maluwalhati at madali ang kanyang pamayanan. Kayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. At patuloy mo rin kaming inahanda, katulad ng paghahanda mo sa mga sumusunod sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na pagtibayin niyo kami sa aming pananampalataya. Patatagin niyo po ang aming mga kalooban upang kung anuman ang mga pagdadaanan namin, mga pag-uusig, mga kahirapan, maging ang pagkatuwalag, maging ang kamatayan. Haharapin po namin ito ng buong katatagan sapagkat kasama ka namin. Kasama namin ang iyong banal na Espiritu. Siya magbibigay sa amin ng kalakasan at kakayahan upang ang lahat ng ito ay aming mapagtagumpayan. At nawa, Panginoong Diyos, ito rin ang magbigay sa amin ng lakas ng loob para patuloy po kami magbahagi ng inyong mga salita. Patuloy po namin may hayag ang inyong ebanghelyo ng kaligtasan. Dalangin ko rin po sa iglesia ito, Panginoong Diyos, na patuloy po kami magkaisa. Patuloy po kami magmahalan upang sa ganoon kami ang magpalakasan laban sa mga umuusig at umuusga. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, upang may panalangin namin sila. May lapit namin sila sa inyo upang mabuksan ang kanilang mga puso at isipan. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa at hayaan mo tuloy po namin may alay ang aming mga buhay para sa inyong kadakilaan. Tanggapin mo ang aming pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.